Dalawang panukala ang naghihintay na lang sa pirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maging batas. Kasama na rito ang pagbabawal sa no permit, no exam policy ng mga estudyante at dagdag benepisyo sa senior citizens. May report si Daniel Manalastas. Tuloy-tuloy ang pagratipika ng Senado sa mga panukalang batas na magpapabuti sa buhay ng mamamayan tulad ng panukalang batas laban sa no permit, no exam policy. Senate and House panel unanimously agreed on this version, Mr. President, and fully supported by the COCOPEA insofar as prohibiting the no permit, no exam policies insofar as disadvantaged students are concerned. Ratipikado na rin ng Senado ang panukalang New Philippine Passport Act. Section 5 was modified to include registered, signed, and sworn statement of election of Philippine citizenship for those born before January 17, 1973 of Filipino mothers and who elected Philippine citizenship upon reaching the age of majority. Gayon din ang Bicameral Conference Committee report na nagalayong mabigyan ng dagdag na cash benefits ang senior citizens. Inisa-isa ni Senator Amy Marcos sa plenaryo ang ilan sa mga benepisyo na matatanggap ng ating mga minamahal na lolo at lola. Section 1 of the reconciled version and shall now read as follows. All Filipinos residing in the Philippines or abroad upon reaching the age of 100 years old receive a cash gift of 100,000 pesos and a letter of felicitation from the President of the Philippines congratulating the celebrant for his or her longevity. Lusot naman sa second reading ng Senado ang panukalang batas na mas magbibigay ng pangil kontra smuggling, lalo na sa mga nananamantala sa agrikultura at magsasaka. Sa ilalim ng panukalang batas, magiging mabigat ang parusa sa hoarding, profiteering at kartel. Ngayon lusot na sa second reading, inaasahang pagbobotohan pa ito ng mga senador sa ikatlo at huling pagbasa. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.